Mga ka-Republic, isang panalo na lang ang kailangan ng SMB para muling tanghaling hari ng All Filipino Conference. At upang masiguro ang panalo kahit pilay si Junmar Fajardo ay hindi niya iiwan ang kanyang team. Maglalaro siya kahit may injury sa kanang tuhod. Ngunit pwede itong samantalahin ng talk and text. Kapag nakita nilang apektado ang galaw ni Abay, aatakihin nila ang ilalim. Ang problema, hindi naman nag-iisa si Junmar. Andyan din si Mutaw Tuwa na walang takot makipagbanggaan kina Brandon Ganuelas Roser at Henry Galinato. Pinakitaan din sila ni Rodney Brondial noong Game 5. Kaya rin niyang sabayan ang malalaki ng TNT. Nasa pader na ang likod ng mga bataan ni Chot Reyes kaya asahan ng mas pisikal na laro ngayong Game 6. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, si Jordan Heading na mismo ang nagsabi tiyak daw na magiging mas physical ang Game 6. Noong Game 5 ay nagpakita na ng matinding emosyon si Poy Eram kaya natawagan ito ng technical. Dinunggol-dunggol naman ni Rey ng batak si Chris Ross at napituhan ito ng foul. Sa ganitong labanan, ang mga player na unang napipikon ay madalas na siyang natatalo. Isa ito sa mga dapat ma-check ni Chot Reyes sa kanyang mga players. Lalo na kung magiging dikita ng laban, ang isang technical foul ay pwedeng magpabago sa resulta ng laro. Nasa pader na ang likod ng talk and text. Kailangan nilang gawin ang lahat upang mapigilan ng SMB na sungkitin ngayong gabi ang kampyonato. Papakiramdaman ng tropang 5G ang galawan ni Junmar Fajardo. Ang report kasi, may natamong injury si Abay nang bumagsak siya una ang tuhod noong Game 5. Pero maglalaro pa rin daw ito dahil gusto nang maisara ng SMB ang final series. Gusto nang maniguro ng SMB. Isa ito sa titingnan ng talk and text. Kapag may pagbabago sa kilos ni Junmar, lagi itong sasagasain ng offensive player. Ngunit gaya nga ng nasabi na natin, hindi lang naman si Junmar Fajardo ang dapat problemahin ng TNT. Nariyan pa sina Mutaw Tuwa at Rodney Brondial. Dapat maging busy sina Poy Eram at Henry Galinato na i-box out ang dalawa pang bigs ng SMB bukod kay Fajardo. Sa kabilang banda, kahit lamang ang SMB sa series, tiyak dala-dala pa rin ng team ang do or die mentality. Ayaw na nilang magkaroon ng chance ang talk and text. Ito ang tiyak na ididiin ni Coach Leo Austria sa isip ng kanyang mga players. Huwag nang bigyan ng pagkakataong makatabla ang kanilang kalaban. Kung magkakaroon pa ng Game 7, kahit sino ay pwedeng manalo. Inaasahan na ng SMB magiging pisikal ang tropang 5G para maitabla ang series. Gaya ng babala ni Jordan Heading tungkol sa physicality, alam ni na Coach Leo Austria sa mga ito magsisimula ang physical na laro. Gugustuhin ng mga ito na mawala sa focus ang mga SMB players. Kung inyong naaalala, noong Game 3 ay pinipisikal na talaga ni Ganuelas Roser si Junmar Fajardo. Hindi na kailangan pero binangga pa rin ito si Abay at ilang sandali na tila napikon nga si Abay. Binalikat din ito si Ganuelas Roser. Hanggat maaari, ayaw daw niyang mag-react, sabi ng 9-time MVP. Hindi na lang daw niya pinapansin yung mga tulak at dunggol, gusto niya focus lang siya sa laro. At siguradong ganito rin ang paalala ni Coach Leo sa kanyang mga players. Huwag papatol sa trash talk, huwag magpapadistract sa pamimisikal ng kalaban. Ang focus ay sa execution ng play, hindi sa pakikipag-asaran. Ngunit kung magiging over the backwood na ang dirty play, tiyak na papatol si Jericho Cruz at Chris Ross. Kahit si Mutaw Tuwa, baka pumatol din. Kaya kailangan maging maagap ang mga referee, nasa kanilang kamay ang magiging kaayusan ng laban mamaya. Sa yugtong ito ng final series na isang panalo na lang ang kailangan ng SMB para maangkin ang corona at nasa bingit naman ang isa na namang kabiguan ng TNT, para mga chess grandmaster ang dalawang coach. Ito ay usapin kung sinong coach ang may mas matinding counter move. Ang hamon kay Coach Leo Austria ay kung paano niya gagamitin ang kanyang mga players. Dahil nga hindi 100% ang kanang tuhod ni The Kraken,
hindi niya ito pwedeng ibabad. Kailangang maipasok niya sina Brondial at Tautua sa strategic na oras para manatiling sariwa si Junmar sa huling 5 minuto. Posibleng gumamit naman si Chot Reyes ng small ball gamble. Ang purpose nito ay upang i-outrun o takbuhan ang mga bigs ng SMB. Kung mapapagod si Namutaw Tuwa at Brondial sa pagtakbo, mababawasan ang puwersa ng SMB sa ilalim. Posible ring gamitin ni Coach Chot Reyes ang high-pressure defense ni Gio Halalon at Rey Nambata. Kumusumo ng mga segundo bago maitawid sa half-court ang bola, malaking bagay ang ilang segundong nababawas sa shot clock bago makagawa ng entry pass alinman kina Junmar Fajardo at Mutaw Tuwa o kahit pa kay Rodney Brondial. May tataas na ba ng SMB ang tropeo mamaya o hihirit pa ng isang laro ang TNT para pag-agawan ang corona sa Miyerkules? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.